Lahat naman ng ginagawa ng administrasyon, mulat sa pool divisive Di ba? Yung hinahati ang publiko, ang mamamayan. Ito kasing publiko naging naging panatikong mamamayan. Kung sino pinaniniwalaan, ipinapako yung sarili niya dun sa pinaniniwalaan niya. Hanggang sa bumagsak na ang Pilipinas. Bumagsak man ang Pilipinas, basta siya kung saan ang paniwala niya, dun siya. Tatanong nyo, masama ba yun? Ba hindi masamang maniwala? Pero, pagdating sa national interest, yung paniwala, sasantabi mo yun. Di ba? Ganun yun Kumbaga kami nagtatrabaho sa media, ba hindi namin pwedeng isama yung sarili namin dito na problema sa lahat ng issue o sa mga issue. Hindi pwede yun. Parang conflict of interest ang katulad nung ibig nating sabihin. Kailangan ang mga Pilipino katulad ng mamamayan sa ibang bansa, mauunlad na bansa, kailangan matuto na. Kailangang matutunan ng mga Pilipino kung paano niya ihiwalay ang paniwala niya sa politika pagdating sa pambansang kapakanan at interes. Yun ang hindi nagagawa ng mga Pilipino Dito kasi pag galit, halimbawa, galit ka kay Marcos, pati dun sa mga Marcos, galit din sila. Wala tayong karapatang magalit doon kung paniwala nila yon. Halimbawa, katulad ngayon, hindi kayo kasi naniniwala Sinasabi na natin paulit-ulit Itong administrasyong ito, ang ginagawa nito, yan, gumawa ng issue na pag-aawayan ang Marcos at saka yung mga nagpapanggap na galit kay Marcos. Pero sa pera ni Marcos, hindi naman galit. Yan ang mga Pilipino Kunyari, galit sa magnanakaw, pero sa pera ng magnanakaw, hindi sila galit. Puro nagkukunwari, mga ipokrito. Diba? Bakit ka magagalit sa taong naniniwala kay Marcos? Yun ang dapat nating matutunan at maintindihan. Ang importanteng issue ngayon, itong kapakanan pambansa natin. Dahil kapakanan nating lahat yan. Iyang pagsalakay, iyang panlulupig, iyang paglapastangan sa ating soberenya, hindi ang nilalapastangan yan, maka-Aquino lang. Kung hindi lahat tayo mga Pilipino. Kaya lang may mga buwisit ngayon. Iilan lang yan. Sino yon? Yung mga Dutertanings na times 200 ang isa. Diba? Alam nyo na yun Pag sinabi nating times 200 Yung isang tao, merong 200 account o higit pa sa social media. At yan ay ginawa ng study, base yan lahat sa katotohanan. Mga kaibigan, yan ang buwisit. Kasi yan ang nakikinabang. At yan ang masamang, kasi kung tayo, ang paniwala mo kay Marcos, ang paniwala ng iba kay Aquino, kung sa tuwing gagawa ng issue ang administrasyong ito, halimbawa, katulad ngayon, di ba, idiniklara na, ipasa na yung batas na dinideklarang Marcos Day. Merong Marcos Day para sa Ilocos. Kasi sa Ilocos, yun ang totoo
Hindi mo na mababaluktot ang paniwala ng tao ron. Mahal na mahal ng tao sa Ilocos, si Marcos. Nakita nyo nangyari kay Pariñas? Pinakahuli yan sa mga pangyayari. Kapag kinalaban mo ang isa sa mga Marcos, hindi sila tumitingin sa issue. Ang tinitingnan nila, yung kabutihang nagawa ni Marcos para sa kanila, mga kaibigan. Pero, pagkadating sa pambansang interest natin, katulad dyan, revolutionary government, pambansang interest yan. Walang Marcos dyan, walang Aquino dyan. Meron pa nga mga buwisit Alam nyo kasi, yung pag-atake sa pagkatao ni Marcos, iniisip ng iba, yan ang pinakamadaling paraan para magkaroon sila ng kredibilidad. Ginagamit nila na maskara ng kredibilidad o para mabihisa nila ang kanilang sarili ng kredibilidad. Kailangan murahin mo si Marcos. Pagka ganyan puro tayo gago. Bakit? Isipin mo, kinukubkub na tayo ng inchik. Yan pa rin ang pinag-uusapan nyo. Kaya, ang Pilipinas, hindi umuunlad. Kanina nga napanood ko, very brief, sandali-sandali lang. 2 minuto, 1 minuto. Natapos na patapos na Napanood ko yung isang episode sa History Channel. Ini-interview ang mga matatandang veterano na naging gerilya o sundalo nung panahon ng Hapon, nung gera, mga kaibigan. Mahihiya ka sa kwento nila Alam nyo niya sabi nung isa, yun ang inabot ko yung isa na lang yung huling nagsalitang may edad na. Matagal na itong documentary na ito ginawa Panahon pa yata ni Gloria ginawa ito mga kaibigan itong nakaraang administrasyon Alam nyo, sabi nung isang matanda, dito ako pinanganak. Ang nanay ko, magulang ko, dito sila nabuhay, nagnegosyo, nakinabang sa bansang ito, katulad ko. Ipinanganak ako dito, sabi nung matanda. Tama lang. It is just, sabi niya, na ipagtanggol ko ang aking bayan. Kung mauulit ang panahon niya at babalik tayong muli sa panahon na yon ng kanilang kabataan at mangyayari ang panlulupig sa ating bansa. Alam mo, sabi nung matanda, gagawin ko pa rin yung aking ginawa para ipaglaban ang aking bansa. Yun ba, may baka Marcos ba sinasabi yun? Wala. Bakit? Ang pinag-uusapan kasing issue is yung interes ng bansa mo at kapakanan ng iyong bansa. Kaya, katulad niyan, may issue na naman ngayon, nilabas na naman nila ngayon. Magtataka kayo Si Cayetanong kumakaputak parang puwit ng manok, ang bibig, labang kay Marcos. Lalo na nung nasa kampo pa siya ng mga nasa nakaraang administrasyon kay Presidente Noynoy Aquino, di ba? Nung nandun pa siya, linti ko makabanat yan. Kahit nung nakaraang eleksyon, di ba? Tumakbong Vice President. Walang ginawa sa entablado kung hindi ang maging paksa, durugin si Bongbong Marcos. Para magmukha siyang credible. Para hindi mahalata, lalo na ng mga hindi alam ang pinagmulan ni Cayetano ng tatay niya. Para hindi mahalata. Kasi
yan ang ginagamit ng marami na gustong magkaroon ng kredibilidad. Pag minura mo si Marcos, iniisip nila maraming bumibilib sa'yo, mapapabuti ka. Diyan kayo nagkakamali, mga kaibigan. Bayaan na nating kasaysayan ang humatol dyan. Hindi ho ba? Hindi mo mapipilit ang isang taong maniwala. Maliban na lang ngayon talagang nagiging gago tayo. Bakit? Diyan tayo nagsimula Sa hidwaan na yan na hanggang ngayon ayaw pang tuldukan. At may mga gago na yan ang ginagamit nila. Akala nila bida sila pag ginawa nila yan. Habang pinag-uusapan mo yan, sino ba ang kalaban mo? Si Marcos? Patay na yun Ano pa silbi niya ang pinagsasasabi mo? Labang kay Marcos? Patay na yun. Di ba? Ganon din si Senador Benigno Aquino Jr. Patay na rin yan. Si Presidente Cory Aquino, patay na rin yan. Ano pa silbi niyan? Di ba? Kailan nyo gustong matapos yan? Kailan nyo rin binabalak, bitiwan yung kabaliwang yan? Kaya, napakadali tayong manipulahin. Magpasok lang sila ng ganyang issue. Isipin mo inaprobahan yung bill, yung batas na nagbibigay parangal kay dating Presidente Marcos para itakda ang isang petsa na tatawaging Marcos Day, araw ng Marcos, sa Ilocos. Mga kaibigan, isipin mo, speaker si Cayetano, di ba? Di tama tayo sa sinasabi natin na itong Marcos issue, Aquino issue, ginagamit niyan, sila ang pinagmumulan talaga niyan para patuloy na hatiin ang mga Pilipino. Sige, maglaban-laban kayo ngayon dyan. Ibig mo ba sabihin lalayas na inchik dito? Pag nagtalo-talo tayo tungkol kay Marcos at kay Aquino, at ang masama, yung mga nagtatalo walang alam ni hindi inabot si Marcos at si Aquino. Kwento na lang ang inabot nyo Kwento ng mga galit at saka ng mga hindi galit. Mga kaibigan, para kang tanga, naging panatiko na. Kaya kung papanong panatiko itong mga Dutertanings, ganun din yung mga ang paniwala, si Marcos mabubuhay pa. Kaya sila nakikipagtalo. At makapamumuno ulit ng bansa si Ferdinand Marcos. Ganun din yung Aquino, akala nila mabubuhay pa si Ninoy at saka si Cory. Saan mabubuhay yan? Sa ibang tao? Kaya kita ninyo ako, nakaraang eleksyon, sino kinampanya ko? Presidente, nagkamali ako. Nagsisi ako. Ako pa unang kumampanya dito sa Pilipinas niyan. Wala pang kumakampanya dyan. Wala Hindi ko nakasalanan yun. Kasi hindi naman ako ang nagtaksil Sila ang tumalikod sa kanilang sinumpahan tungkulin. Sila yun Yung nakapwesto sino Vice President na ikinampanya ko sa programa ko? Si Vice President Leni Robredo. Bakit hindi si Bongbong? Samantalang naniniwala ako sa tatay niya. Kasi iba yung tatay niya, iba yung anak niya. Hindi ba? Magkaiba yun. Mga kaibigan. Kaya kung tayo kakagat dyan
Ha? Ang issue, dapat lumitaw si Presidente Duterte live and alive. Hindi natin alam kung paano tayo minamanipula, baka hindi natin alam, yan nakaratay lang sa banig ng karamdaman. Mga kaibigan, nakakulambo. Ha? Hindi natin alam kung nakakagalaw pa yan. Di ba? Hindi naman nagsasalita na nakatayo yan eh. Nakaupo eh. Kung ipakita, nakatape pa. Ha? At yung pinakita sa ulo, magkahiwalay na lugar. May humahalik sa lupa. Di ba? Tapos, nagtatalumpati yung isa. Mga kaibigan. Kasi kailangan natin ng leader. Live and alive. Ha? Bakit? Ang Pilipinas, kailangan ng leader laban sa inchik. Pero, hindi nga natin alam kung may presidente pa tayo. Hindi natin alam kung sino nasusunod sa mga pasya ngayon sa pamamahala ng gobyerno. Sige, magbabad pa rin kayo kay Ninoy o Aquino tsaka Marcos. Mabala kayo. Kasi hindi ako panatiko eh. Ngayon, kung gusto mo si Marcos idepensa mo sa kwentuhan. Ha? Mga kaibigan. Idepensa mo si Aquino sa kwentuhan. Pero pagdating sa pambansang interes at kapakanan, dapat kinakalimutan natin yan. Isang tabi mo muna. Hindi naman naalis yung paniwala na yun eh. Lalayas ba yun pag di mo sila pinag-usapan? Ha? Tsaka pangalawa, yung pagdibatihan mo man yan, hindi mo na sila kayang buhayin. Hindi naman sila mabubuhay doon sa debate. Diba? Kita ninyo ito. Nagkakatotoo yung sinasabi natin. Kasi wala nang issue na maipantakip sa napakalaking panganib, banta at mga problema ng Pilipinas na wala silang ginagawang solusyon. Paano mo tatakban yung mga issue na yan? Ha? Ang ginagawa nila, takip dito, pagka mauubos ng kwento rito, alam nyo naman ng Pilipino, ningas kugun yan. Kung ano yung mainit na issue, nakasakay lahat doon. Katulad ng PhilHealth, hindi nyo ba alam na yan eh? Lahat yan, smoke screen yan. Para tayo i-divert sa nangyayari ngayon. Na kawalan ng kakayahan ng ating pamahalaan para lutasin at tugunan ang mga pangunahing problema ng bansa na lalong lumalaki dahil napapabayaan. At dito nila itinutuon ang kanilang pansin kung paano mamanipulahin ang publiko. Mga kaibigan. Hindi sila papayag. Kahit na wala ng kakayahang mamuno, hindi sila papayag na masunod ang batas. Katunayan, yung pinakakawalan na, dapat pag-usapan sa publiko yan. Puro mga yan, diversionary tactic yan. Mga smoke screen lahat yan. Pantakip lahat yan. Bakit? Wala namang ginagawa gobyerno hanggang ngayon para tugunan yung problema sa pandemya, di ba? Meron na ba sila solusyon? Ang inaantay daw bakuna. Sino magpapabakuna? Ano yan? Compulsory?
Sa bandang huli, lalabas at lalabas din naman ang katotohanan kung ano talaga nangyari dyan sa pandemyang yan. Pero hindi pa ngayon yun. Pero in the meantime, nawala pa tayo dun sa ganong sitwasyon, solusyon ang kailangan natin. Asan ang konkreto? Nagbabagsakan ng mga negosyo at walang inaatupag kung hindi buwisitin pa tao eh. Tingnan mo yung walang yang MTRCB, nagmamagaling. Sino ba mga nandyan? Di ba mga walang ano yan? Walang mga karapatan? Di ba? Anak ni Dino. Nandyan pa ba yun? Sino-sino yan? Mga nakakadiri. Arnel Ignacio, mga kung saan-saan nakapwesto, di ba? Bakla. Ha? Mga kaibigan, sa Pagcor, bundok, ha? Nakakadiri. Sa totoo lamang po. Sukan-suka na ako. Tapos pinag-aawayan nyo pa rin Marcos Aquino. Mga gago! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,